isang bagong European Airlines na eroplano, ang Atrian 800, ang nag-take off mula Paris papuntang Dubai. Habang papalapit ito sa isang turbulent zone, inabisuhan ang mga pasahero na manatili sa kanilang mga upuan at isuot ang kanilang seatbelts, pero bigla itong bumagsak ng walang babala, at ilang sandali lang, naganap ang trahedya. Samantala, si Masho, isang black box specialist, ay kilala sa kanyang napakatalas na pandinig at sa panahong iyon ay nagtatrabaho sa Civil Aviation Safety Investigation Bureau, isang ahensya na responsable sa pagsisiyasat ng mga abnormal na air accidents. Isang araw, nag-ulo ang opisina dahil sa balita tungkol sa crash ng bagong Atrian 800, na may 300 na pasahero at 16 na crew members, na ang flight route ay mula Paris papuntang Dubai, at natagpuan ang wreckage sa bundok ng Haute-Savoie. Para imbestigahan ang dahilan ng crash, dinala ni lead investigator Victor Palak si Balsen para tulungan siya, kahit na si Masho ang karaniwang partner ni Victor sa mga nakaraang kaso, at pinapasa kay Balsen ang espesyal na kaso ng investigasyon. Habang pauwi, aksidenteng nasagasaan ni Masho ang kotse ni Victor at naiwan ang marka, at hindi niya alam na malinaw siyang nakapture ng camera sa kotse. Sa gabi, dumalo si Masho sa party kasama ang kanyang asawa na si Nomir at ang direktor nitong si Xavier, na parehong nagtatrabaho sa Pugus Security, isang kumpanya na gumagawa ng aircraft computer networks. Sa pag-uwi, napag-usapan nila ang crash at nabanggit na bago ang insidente, pansamantala na wala ang kontak ng pilot sa air traffic control. Samantala, nakalap ng BEA team ang black box ng Atrian 800 na may dalawang bahagi, ang flight data recorder na nagtatala ng technical flight data tulad ng altitude, speed, aircraft angle, at engine performance, at ang cockpit voice recorder na nagre-record ng mga tunog sa cockpit, kabilang ang mga conversations, komunikasyon sa air traffic control, audio mula sa speakers, at background sounds tulad ng ingay ng engine o weather. Sinimulan ni na Victor at ng kanyang team ang maingat na proseso ng pagbubukas ng cockpit voice recorder habang nakikinig si Masho mula sa opisina. Maingat na nilinis ang device, na-download ang mga files, at inihanda ang recording para sa analysis ni na Victor at Balsen, habang tahimik na naghihintay ang katotohanan sa loob ng recording, at doon nagsimula ang tunay na investigasyon, ito ang black box. Kinabukasan, inutusan si Masho ng Director General ng Civil Aviation Safety Investigation Bureau na si Renier na tulungan si Balsen dahil biglang nawala si Victor at nahihirapan si Balsen na i-analyze mag-isa ang black box. May nakatakdang press conference ng 7 that evening para i-present ang findings ng cockpit voice recorder, kaya inutusan si Masho na agad na tumulong at nakinig siya ng buong konsentrasyon. Ang pandinig ni Masho ay sobrang precise na kahit ang pinakamahinang tunog, tulad ng cable na humahaplos sa paa ni Balsen, ay nakaka-distract sa kanya. Habang nagpe-play ang recording, naririnig niya ang routine na komunikasyon sa pagitan ng piloto, co-pilot, at air traffic control. Pumasok sa cockpit ang flight attendant na si Jin para mag-serve ng pagkain, umalis, at bumalik muli. Ilang sandali pagkatapos, narinig ang dagdag na hakbang na pumapasok sa cockpit, at pagkatapos ay nag-degrade ang audio sa crackling interference. Sa dulo ng recording, tanging boses ng piloto ang naririnig, nagbabala tungkol sa isang agarang banggaan. Pinilit ni Masho na mag-focus, at hiningi niya kay Balsen na huwag gumalaw. Nag-eksperimento siya sa iba't ibang paraan para linisin ang audio, at sa huli, lumitaw ang isa pang detalye, maririnig ang mahinang sigaw ng isang male passenger. Ilang sandali pagkatapos, naganap ang press conference sa harap ng maraming media. Inanunsyo ni Renier ang posibilidad na ang isang pasahero ay nakipaglaban sa piloto sa loob ng cockpit. Nagdagdag si Masho ng detalye, na ipinaliwanag na pumasok ang intruder pagkatapos ng flight attendant habang bukas pa ang cockpit door. Sa yugtong ito, lahat ay hypothesis pa lamang at walang kumpirmasyon na terorista ang intruder. Kinabukasan, iniulat ng balita ang bagong teorya, pinaghihinalaan ng awtoridad na ang pasaherong pumasok sa cockpit ay isang extremist mula Egypt. Dahil sa matalim na analysis ni Masho sa cockpit voice recorder, nakilala siya at in-promote ni Renier bilang lead investigator, kapalit ni Victor na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Hindi nagtagal, nakilala ni Masho ang isang lalaki na may voice message mula sa kanyang asawa, isa sa mga biktima ng crash. Sa recording, inilalarawan ng asawa ang kaguluhan sa loob ng cabin na may mga sumisigaw na tao bago mangyari ang crash. Humiling si Masho na suriin ang phone at napansin ang kakaiba, naka-timestamp ang mensahe ng 7:56 sa umaga, pero ayon sa opisyal na records, nag-crash ang eroplano sa 7:53. 3 minuto lamang ang pagkakaiba, pero agad itong nakapagpabalisa sa kanya.
I-report ni Masho ang discrepancy kay Renier, ngunit binura ito ni Renier, sinasabing maaaring timing error lamang ito sa pagitan ng websites, voicemail systems, o flight tracking data. Ngunit hindi maiwasan ni Masho ang pakiramdam na may mali. Mula noon, ang kanyang hinala ay naging obsession, kahit saan siya pumunta, paulit-ulit niyang pinapakinggan ang cockpit voice recorder, bumisita sa secured wreckage site, ni-review ang buong passenger list, pinag-aralan ang mga litrato sa social media, at patuloy na ni-replay ang audio. Sa matinding focus, ini-imagine niya ang sarili sa loob ng eroplano. Ang Egyptian passenger na tinukoy bilang intruder ay hindi mukhang kaina-hinala. Lalo pang lumakas ang duda ni Masho, at patuloy na hinahabol siya ng cockpit voice recorder. Sa pagkawala pa rin ni Victor, ang kanyang suspicion ay unti-unting lumipat sa kanyang dating boss. Pumasok si Masho sa opisina ni Victor at inikat ang kanyang desk. Dito, nakahanap siya ng password na nakasulat sa home address ni Victor. Hindi nagatubili, diretso siyang pumunta roon, mukhang walang tao sa bahay ni Victor. Umakyat si Masho sa bakod at sinubukang pumasok, pero nakasara ang mga pinto at nakasil ang mga bintana. Dahil wala nang ibang paraan, binasag niya ang isang bintana at pumasok. Inikat niya ang bawat kwarto hanggang sa matagpuan ang laptop ni Victor. Ginamit niya ang password na na-photograph niya kanina, pero laking gulat niya nang walang laman ng computer, wala itong files. Walang natitirang susuriin, kaya handa na siyang umalis, pero napansin niya ang kotse ni Victor sa garage. Biglang naalala niya na may built-in camera ang sasakyan, ang parehong camera na aksidenteng nahaplos niya kanina. Natagpuan niya ang susi ng kotse, binuksan ito, at kinuha ang CCTV memory card. Habang ni-review niya ang footage, nagulat siya sa isang aso. Nakipag-usap siya sa may-ari ng aso at tinanong kung nasaan si Victor. Ipinaliwanag ng lalaki na huling nakita niya si Victor ay noong isang araw bago iyon. Pag-uwi, muling ni-review ni Masho ang footage mula sa car camera ni Victor. Sa October 11, 3 araw pagkatapos ng crash, nakita si Victor na bumabalik mula sa opisina ng 2 ng umaga, pero kakaiba, huminto siya sa gitna ng kalsada na parang malalim sa iniisip. Dahil walang iba pang nakitang kakaiba, nag-rewind siya pa, pinanood ang recordings bago ang October 8, bago mangyari ang crash, at ginugol niya ang maraming oras na walang resulta. Pagdating ng September 30, bandang 10 nanograms gabi, nakita niya si Victor na nakikipagkita sa isang tao sa rooftop. Ang lalaki ay si Xavier, direktor ng Pugus Security. Habang nag-iimbestiga pa, nadiskubre ni Masho na ang Pugus Security ang nagsupply ng computer network system sa European Airlines para sa bagong eroplano nilang Atrian, na nagdulot ng malaking pag-aalala. Agad niyang hiniling sa kanyang kasamahan na si Semir na i-analyze ang Atrian 800 systems, lalo na ang posibilidad ng failure sa MHD system, ang automated system na idinisenyo para i-stabilize ang eroplano kapag nawawala ang kontrol ng mga piloto. Kalaunan, sinoong ni Masho ang kanyang asawa na si Numi na kakauwi lang mula sa work trip at tinanong siya tungkol sa safety ng Pugus security systems na ginamit sa Atrian aircraft. Tiniyak ni Numi na ligtas ang teknolohiya, fully tested, at properly certified. Samantala, nalaman ni Xavier ang hinala ni Masho sa pamamagitan ni Numi at inimbitahan siya para magkita. Ipinilit ni Xavier na secure ang system ng Pugus, bilang tugon, ipinakita ni Masho ang CCTV footage ng pagkikita ni Victor at Xavier sa rooftop. Nanatiling kalmado si Xavier, sinasabing ito ay kaugnay sa work project, at pinilit si Masho, inaakusahan siyang nag-i-imagine at sinisisi siya sa pag-assume na ang Pugus ang responsable sa crash. Dahil sa sobrang exposure sa recordings at sa tensyon sa mga confrontations, biglang na-overwhelm si Masho at umalis sa meeting ng biglaan. Habang natutulog ang kanyang asawa na si Numi, lihim niyang binuksan ang kanyang laptop at naghanap ng impormasyon tungkol sa Pugus security, at sa huli, nakakita siya ng mga dokumento na may kinalaman sa test trials ng Atrian aircraft at kinopya ito sa isang flash drive. Kinabukasan, isinubmit niya ang mga dokumento kay Renier, pero hindi binanggit ang CCTV footage mula sa kotse ni Victor, at mabilis na nakarating ang leak sa Pugus security, kaya isang internal investigation ang nag-trace sa dokumento pabalik sa laptop ni Numi at siya ay tinanggal sa kumpanya. Nagalit si Numi at hinarap si Masho nang malaman niyang kinuha niya ang test documents nang hindi niya alam, at humingi ng paumanhin si Masho. Ipinaliwanag na hindi niya intensyon na malik ang dokumento at kailangan niya ito para patunayan na may mali sa cockpit voice recorder, at mula noon, nagsimulang masira ang kanilang marriage.
Upang makapagpahinga, bumalik si Masho sa opisina at napansin ang isang itim na kotse na parang nagmamasid sa kanya. Sa impulsive na kilos, binuksan niya ang sasakyan at nakita ang isang katawan sa loob, ngunit napagtanto niyang panaginip lang ito at natulog siya sa desk. Ginising siya ni Semir para sa tests ng magneto-hydrodynamic system, na pinaghihinala ang sanhi ng crash, at matapos ang paulit-ulit na tests, walang palatandaan ng failure ang system, pero hindi pa rin kumbinsido. Kaya patuloy niyang nirun ang tests ng paulit-ulit at parehong resulta ang lumabas. Sa sobrang stress at frustration, tuluyan niyang nawala ang kontrol at binasag ang computer sa galit. Para makapag-calm ng kaunti, nanatili siya sa bahay ng kanyang mga kapatid, at isang araw habang pinapanood ang kanyang pamangkin na nagpapalipad ng drone sa park, biglang nahack ng grupo ng teenagers ang drone system at nakuha nila ang kontrol nito, na nagbigay kay Masho ng bagong ideya na baka nahack din ang computer network ng Atrian 800. Bumalik siya kay Xavier para pag-usapan ng posibilidad na cyber intrusion ang sanhi ng crash, pero binura ni Xavier ang ideya, sinasabing imposible na mahak ang advanced aircraft systems ng kumpanya. Frustrated, lumapit si Masho sa journalist na kilala niya, si Laura, at ikinwento ang kanyang suspicions, at ipinaliwanag ni Laura na walang solid proof at pinaalala na ang tanging kilalang hacking attempt ay 1 taon na ang nakalipas, nang subukan ni David Keller i-hack ang engine speed ng eroplano para ipakita ang kahinaan ng Pegasus security network, at naaresto siya at nakulong ng ilang buwan bago pinalaya, at agad itong nag-trigger kay Masho na suriin ang social media posts ng mga pasahero kung saan nakita niya si David Keller sa flight. Strangely, hindi lumalabas ang pangalan ni David Keller sa official passenger list, at hindi nagtagal, muli niyang nilapitan si Nomi para humingi ng tulong dahil nakalap na niya ang mas maraming nakakabahalang clues. Pagod at naiinis sa nakikita niyang tila imahinasyon ng asawa, tumanggi si Nomi na makinig at umalis, habang si Renir naman ay nagdesisyon na ilipat si Masho sa ibang posisyon dahil naniniwala siyang masyado na itong umaasa sa instinct ng walang solid facts. Sa kalaunan, natuklasan ni Masho ang footage mula sa helicopter crash na dati nilang iniimbestigahan ni Victor bago ang Atrian disaster, at agad na napansin ang file date na October 11, parehong gabi na nagtrabaho ng late si Victor. Kahit malinaw sa alaala ni Masho na ito ay Sin Avenue noong October 8, na nangangahulugang sinadyang nag-iwan si Victor ng clue dahil sila lang dalawa ang may access sa laptop. Habang ina-adjust ni Masho ang audio para bawasan ang crackling noise, narinig niya ang nakatagong numbers na lumalabas na coordinates, na nagdala sa kanya sa isang lake malapit sa bahay ni Victor. Gamit ang bangka na nakatali malapit, lumangoy si Masho papunta sa gitna ng lake at doon natuklasan ang original black box mula sa Atrian 800 na sinadyang itinago ni Victor. At agad siyang bumalik sa bahay ni Victor upang pakinggan ang tunay na cockpit voice recorder. Kung saan lumabas ang buong katotohanan, sumakay si David Keller sa Atrian 800 upang patunayan na vulnerable talaga ang Pegasus security system matapos ang kanyang pagkakakulong. At lihim niyang ikinonekta ang laptop sa power outlet sa ilalim ng kanyang upuan para makapasok sa cockpit systems at magsagawa ng minor hack, na nagbago sa flight route at pansamantalang kinontrol ang network, ngunit nag-spiral ito sa uncontrollable error na hindi na kayang kanselahin ni David, kaya mabilis na nawala ang kontrol ng eroplano at hindi niya mapigilan itong bumagsak patungo sa bundok, habang tinatawag ang European 24 sa radio. Kasabay ng original CVR, nag-record din si Victor ng video confession mula sa simula ng investigasyon, sinadyang hindi isama si Masho sa kaso upang siya mismo ang makadiskubre ng korupsyon ni Xavier, at sa pamamagitan ng sariling analysis at mga clue na iniwan ni Victor, nakamit ni Masho ang katotohanan at narecover ang tunay na cockpit voice recorder. Sa confession, inamin ni Victor na ilang taon na ang nakalipas, binribe siya ni Xavier para makakuha ng impormasyon tungkol sa kahinaan ng Pegasus systems, at matapos ang crash ng Atrian 800, alam ni Xavier na ang totoong sanhi ay ang hacking ni David, kaya tinanggal ang pangalan ni David sa passenger list upang hindi malaman ng publiko, at binalaan si Victor na masisira ang kanyang career kung tatanggi siyang tulungan ay falsify ang original CVR. Sa ilalim ng matinding pressure, gumawa si Victor ng manipulated audio reconstruction, na ginawang maayos at planadong ilusyon ang katotohanan. Kung malalaman ng publiko kung gaano kaina ang network security ng Pegasus, magiging malubha ang backlash at babagsak ang empire ni Xavier. Upang mapanatili ang kasinungalingan, binayaran pa ni Xavier ang lalaki na nagsabing namatay ang kanyang asawa sa crash. Sa huli, inamin ni Victor ang kanyang guilt at ipinahayag ang pag-asa na may hahatid na sa hustisya si Xavier. Hindi nagtagal, narinig ni Masho ang galaw sa labas. Alam niyang nauubos ang oras kaya agad niyang sinimulang i-transfer ang files online.
Ilang sandali lang, naputol ang kuryente sa buong bahay maliban sa study ni Victor. Habang nagtatago si Masho, pumasok ang dalawang lalaki na ipinadala ni Xavier para hanapin siya. Dahil hindi pa tapos ang upload at nauubos ang kanyang options, pinatugtog ni Masho ang CVR recording sa study speakers upang ma-distract sila. Sa wakas, natapos ang upload at dali-dali siyang tumakbo papunta sa kanyang kotse para makatakas, ngunit may na-plant na device ang mga lalaki sa sasakyan, na nagpapahintulot sa kanila na i-hack ito remotely. Nawalan ng kontrol si Masho sa mataas na bilis at nasawi sa crash. Ilang panahon pagkatapos, si Nomi, na nagdadalamhati pa sa pagkawala ng asawa, ay dumalo sa launch event para sa bagong AI-driven computer network ng Puggles na ipinakita ni Xavier. Biglang lumabas ang recorded confession ni Victor sa main screen at ipinadala sa phones ng lahat ng journalists sa room. Hindi alam ng sinuman, na-transfer na ni Masho ang original CVR at confession ni Victor kay Nomi bago ang kanyang kamatayan. Sa wakas, na-expose ng buo ang korupsyon ni Xavier at mga krimen ng Puggles, at naaresto siya agad sa lugar. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Nomi ang ginhawa, alam niyang hindi nasayang ang sakripisyo ni Masho, ngunit sabay niyang naluha, pinipilit harapin ang panghihinayang na hindi niya tunay na naniwala sa kanya noong kailangan niya ang kanyang tiwala, ang aral ng kwento, ang sobrang pakikinig, labis na paghuhukay sa mga lihim, at pag-aasawa sa gitna ng tech drama ay hindi magpapayaman o magpapasikat sa iyo. Tanging sisira lamang nito ang iyong tulog at kapanatagan ng isip.